Ay, may kuya ka ba? You have a little sister? You have older brother? Or younger? Younger. Older or younger? Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Atin na pong simulan ng ating gawain para sa Panginoon. Amen po ba? Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Ayan, hallelujah. Isang malakas na hallelujah nga po. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord. Ikaw ang aming itataas ngayong umaga, Panginoon. Lord, this is your day, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Ayan, declaration. Ayan. Sabay-sabay po nating sabihin. Ang pamamaraan ng Diyos ay walang kamalian. Ang kanyang mga salita ay maaasahan. Sa tulong niya, kaya kong salakayin ang sinuman. Ipinangako na lalakip ang mga tandang ito sa magsisisang palataya at hindi pa ang magagawa ay sa laman ng kawasa. Tayo ay sulong sa pagkakailan at tingin ng tagumpay. Naggagawa natin ang lahat dahil kay Kristo. Nagsisiguro tayo na walang imposible sa Panginoon. Tayo ay kumanda, posisyon at tingnan ang bukas ng Panginoon. Ating tingnan ang mga bukid, mapuputi na upang halili. Kaya ating palakasin at arugain ang mga anak ng Diyos. Turuan natin silang sumunod sa lahat ng iniutos ng Panginoon. Bumangon tayo at isulong ang pagkakaan ng Diyos ngayong taon. Hallelujah! Yes, amen! We worship you, God! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Lord, hayaan mo kami mag-focus ng Panginoon sa kalakasan mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus!
sama-sama namin inawitan ng iyong pangalan. Sama-sama namin, Panginoon, pinasasalamatan ang aming Diyos at dakila. Panginoong Jesus, sa umagang ito, narito kami, Panginoon, nagsusumamo with our humble heart, O God. Once again, Father God, cleanse us, Father God. Ano man, Lord, yung mga kamalian, karumihan sa aming isip, sa aming mga puso, sa aming mga ginagawa, sa aming mga salita, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, ay inihihingi po namin ito ng tawad sa iyo, O Diyos. Ama, ang hirap pong lumapit, ang hirap po, Panginoon, mamuhay kung kami, Panginoon, ay hiwalay sa iyo. Kaya sa bawat oras po ng aming buhay, lagi namin, Panginoon, ina-acknowledge ang presensya mo na kailangan ka namin. Kailangan ka namin dahil wala kaming magagawa, Panginoon, sa mundong ito kung hindi ka namin kasama. Kailangan namin ng iyong banal na Espiritu. Kailangan namin ng iyong paggabay, Panginoon, kaya kami ay narito. Kaya sa aming pagpapatuloy, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, ang karumihan ng aming mga puso't isipan ay mawala, Panginoon. Hinihingi po namin ito ng tawad sa iyo, O Diyos. Ano man po itong aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Ama, sa oras po ito, tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng bukas na isipan at bukas na pangunawa, magkaroon ng katalinuhan, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita. Salamat sa mga anak mo, Panginoon, na narito, nandun yung kauhawan, nandun yung kagutuman sa spiritual na pagkain, Panginoon, sa spiritual na inumin, Panginoon. Lord, abutin niyo po ang buhay ng bawat isa. Nais po namin na ikaw ang maging leader namin, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na ikaw ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. At kung paano po kayo kumikilos sa iyong mga anak, sa bahay-sambahan mo, Panginoon, ganun niyo rin po abutin yung aming mga kapatiran na nakasama namin kayo, na nakikinig via online, nagpupuri, Panginoon, sa iyong pangalan via online, Panginoon, via Facebook, Panginoon. Lord, kung paano mo kami pagpapalain ngayong umaga, ganun mo rin po sila pagpapalain, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Help us, Lord, to be victorious throughout this week. We want to end and start this week with you, Father God. That's why we are here. We want to be in your presence. We want to experience the Holy Spirit, the feeling, and enjoy it in our lives, Father God. We want to enjoy only Jesus. We want to enjoy the Holy Spirit throughout our week, Panginoon. Help us to fight our battles, Father God. Help us, Lord, to be an overcomer of this world, Father God. And we will see each other, Panginoon, na laging dala-dala ang kapangyarihan mo, laging dala-dala, Panginoon, ang victory na nagmumula sa iyo, laging dala-dala, Panginoon, na ang kasagutan sa aming mga panalangin na, O Diyos. Walang mga kapatiran, Panginoon, ang maghihirap. Walang kapatiran, Panginoon, ang nanghihina sa oras na ito. Dahil ang Diyos namin ay Diyos ng kalakasan. Ang Diyos namin ay Diyos na makapangyarihan. Kaya mong gawin lahat ng bagay. Kaya mong baguhin lahat ng sitwasyon, Panginoon. Kung meron man po sa amin ang lumbok sa oras na ito, sa problema, sa kahirapan, Panginoon, sa utang, ay amin pong tinatalian sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ama, wala pong kahit anong karapatan si Satanas sa aming mga buhay. Walang kahit anong challenge si Satan na dapat nananatiling sa aming mga buhay. Dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, ikaw ay kasama namin ngayon, noon, at kailan pa man. Kaya kapatid, itaas natin ang pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. At sa taong gagamitin mo, O Diyos, sa umagang ito, tugtugin niyo po siya ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Ingatan niyo po ang kanilang mga labi sa
imbitahan po natin ang ating mga anak dito sa harapan upang sila po ay ating ipanalangin. Sila po ay ating pagpalain sa oras pong ito. Ayan. Hallelujah. Sila po yung bunga ng inyong mga pananampalataya. Ayan. At sila po ay lalakad sa pangako ng Panginoong Diyos hanggang sila po ay gamitin ng Panginoong Diyos. Sige po, tayo po ay lumapit sa Panginoon at ilapit natin ang buhay nila na sila po ay pagpalain ng ating Diyos Ama. Panginoong Sus, salamat po Ama sa oras na ito na kayo po ang aming Diyos na buhay na sinasamba at pinapupurihan sa oras po ito. Salamat po dahil buhay kayo at nakikinig po kayo sa aming mga dasal sa oras na ito. Ama, dalangin po namin na ang mga kaluluwang ito, ang mga supling na ito, Panginoong Sus, na sila po ay inyong patuloy na kahabagan. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan, Panginoong Sus. Patuloy niyo nga po silang pagpalain na sa gayon, Ama, ang kanilang buhay ay maging pagpapala pa sa iba. Ama, sa mura nilang edad, tulungan niyo po kami na maitanim ang inyong mabuting balita upang sa gayon, Ama, sa kanilang paglalaki, Panginoong Sus, ay dala-dala po nila ang pangako ninyo at hindi po sila matitibag, hindi po sila matitinag dahil sila po ay nakatayo sa matibay na pundasyon na ang inyong salita ay nasa buhay po nila. Kaya po, Ama, tulungan niyo po kami na mga batang ito, O Lord, ay patuloy po namin sila ingatan sa pananampalataya at panalangin, Panginoong Sus. Ano man po ang pagkilos ng kaaway sa pamilya nila, sa buhay po nila, Panginoong Sus, ano man po maging hadlang, Panginoong Sus, sa oras po ito upang hindi po nila tanggapin ang inyong Santo Espiritu, Panginoong Sus, ay amin pong tinatalian, winawasak sa pangalan ng Panginoong Sus, in the name of Jesus Christ, that you have given all the power in heaven and in earth. We declare the victory in your name, Panginoong Sus, in their lives, Panginoong Sus. We thank you, we praise you, and we would like to entrust to you these children, Panginoong Sus. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Thank you, mga kids. Amen. Hindi pantay. Hindi na pantay. Pangit. Ayan. Isang magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ayan. Ano po sa Kapampangan ang magandang umaga? Maaya pa. Ito, ako niyan. Sa next na marunong na ako kahit pa paano ng ilang Kapampangan. Kaya nais ko po na batiin niyo po ang inyong mga kasama ng pinagpalang umaga para po sila ipagpalain ng Panginoong Diyos sa kanilang mensahe na maririnig po. Amin po ba? Ayan. Mukhang nagagandahan po kayo every Sunday, no? Parang patagal na patagal nagbo-blooming kayo lalo. Yung ayan, thank you sa paalala. Ayan. Parang dati payat ka, ngayon medyo sexy ka na, di ba? Yung dating malusog, ngayon medyo balingkinita ka na, di ba? Yung dating medyo mukhang matanda, ngayon nagmumukhang bata. Amen ba? Ayan. At napakabuti po ng Panginoong Diyos dahil tunay nga na sagana ang pagpapala dito sa Abundant Life Church, Angeles. Ayan, di ko na po patatagalin. Ako po ay excited na ipahayag ang mabuting balita sa inyo. Nawa, ganun din po kayo. Ganun din po kayo ka-excited tanggapin yung pagpapala ng Panginoong Diyos sa araw po ito. Dahil naniniwala po ako na kayo po ay hindi church members lang. Kayo po ay hindi church goers lang. Kayo po ay kapamilya ng Panginoong Diyos. Kayo po ay bahagi ng Panginoong Jesus. Kayo po ay pinagpala ng Panginoong Diyos sa araw po ito. Kaya po mga kapatid, huwag po nating hayaan ang kaaway ay agawin yung pagpapala na nararapat para sa inyo. Diba?
Hanggat maaari, huwag niyo pong hayaan na yung kaaway ay dayain tayo sa ating mga problema, sa ating mga pinapasan-pasan. Hindi natin alam kung gaano kabigat yung dala-dala mo kanina dito. Pero nawa, hindi yan yung maging hadlang para hindi mo tanggapin yung kalayaang ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. May dakilang plano ang Diyos, bakit kanya dinala rito? May dakilang plano ang Diyos, bakit dinala yung katabi mo dyan sa upuan na yan? Dahil naniniwala po ako na ang Panginoong Diyos, ito na yung pagkilos niya sa buhay mo. Ito na yung umpisa para baguhin niya ang buhay mo. Ito na yung umpisa para baguhin niya yung estado ng pamilya mo. At magsisimula yan sa pamamagitan ng pananampalataya na meron ka ngayon. Hindi mo man sila kasama ngayon, ngunit yung panalangin at pananampalataya na meron ka ngayon, diyan mag-uumpisa kikilos ang Panginoong Diyos. Dahil pangako nga po niya sa kanyang salita, di ba? Ikaw na mananampalataya at ang buong sambayanan mo ay ililigtas niya. Kaya po, wag po tayong mangamba, wag po tayong matakot na hindi man po natin kasama ang pamilya natin ngayon. Ang Diyos po ay kikilos para sila po ay makakilala. Ayan. Palakpakan naman po natin ang Panginoong Diyos sa araw pong ito. Ayan. Ang title po ng ating tema sa buong buwan ng Nobyembre po ay Focus on God's Strength. Ayan. Tayo po ay tumuon sa kalakasan ng Panginoong Diyos. Tandaan po natin na tayo po bilang isang mga nilikha ng Panginoong Diyos, bilang tao dito sa lupang ito, tayo po ay may limitasyon. Sabihin nga po natin, limitasyon. May hangganan ang ating mga kakayanan. Kung matalino ka, hindi lahat alam mo. Diba? Kung malakas ka, hindi habang buhay malakas ka. Darating at dating sa punto ng ating buhay na tayo po ay manghihina. Pero isang pangako ng Panginoon Diyos, may Diyos tayo na handa tayong tulungan, handa tayong palakasin. Kaya sabi po dito, tayo po ay tumuon. Tumingin lamang po sa ating Panginoong Diyos na sa Kanya nagmumula ang lahat ng kalakasan. Meron pong next slide dito is account ba? Ayan na po, Pastor. Ayan. Ano po yung nababasa niyo po dyan? Focus on Jesus. Masyado mahina. Focus on Jesus. 1, 2, 3, go! Focus on Jesus. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, kung asawa mo man yan o girlfriend mo yan, alam ko mahal mo ako, pero huwag kang tumingin sa akin, kay Jesus lang. 1, 2, 3, go! Focus on Jesus. Alam ko gwapo ako, pero kay Jesus ka lang tumingin. Diba? Si tatay, diba? Kinikilig mo. Mahal. Kay Jesus ka lang tumingin. Ayan. Kay Jesus tayo tumingin. Ang next na instrumento na ating pong gagamitin sa temang ito ay yung, sa mensaheng ito, ay yung magnifying glass. Ayan. That gives, sabi dito, ang meaning po ng magnifying glass is magnifies the object to appear more larger. Diba? Lalo po pag medyo malabo-labo na yung mata mo. Ayan. Ang magnifying glass noong panahon na yun, dati uso yan. Ngayon, may mga eyeglass na tayo, di ba? Pero, ang gamit po ng magnifying glass na yan is to make the objects appear more larger. Para mas makita po natin, mas ma-focus po natin kung saan yung gusto natin mas makita yung isang bagay. So, to have a better view, para mas maging malinaw, mas makita natin ng buo yung object na yon. At sabi po dito, and see more details. Makita po natin yung bawat detalye. Ayan. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon Jesus, maraming salamat po. Buhay kayo sa buong iglesyang ito, maging sa buhay ng bawat isa. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon Jesus, ang inyong salita ay matapon lamang sa lupa. Sa halip, ang bawat salita na aming marinig ay tumingo sa aming puso at maging buhay at totoo sa aming pananampalataya. Na sa gayon, Ama, kami po ay hindi maging buhay lamang sa pananampalataya, kundi maging sa aming mga gawa, Panginoon Jesus. Maraming salamat po dahil naniniwala po kami na kayo po ay may gagawing dakilang bagay sa iglesyang ito, Panginoon Jesus, maging sa aming buhay. Kaya po, Ama, hindi po namin nahahayaan na pigilan kayo. Hindi po namin nahahayaan na pahintuin kayo sa mga plano at dakilang bagay na gagawin niyo po sa buhay po namin. Huwag niyo pong hayaan ang aming mga pasanin, ang aming mga problema, ang aming mga kabigatan sa aming puso, Panginoon Jesus, ang aming mga kasalanan, ang aming mga
pride, Panginoong Jesus, ay maging hadlang upang hindi po namin tanggapin ang dakilang plano niyo sa araw na ito. Lord, we entrust to you everything. Bless your word, bless your messenger, bless everyone here right now and those people who are watching and listening through online, Panginoong Jesus. May you bless them as well, O Lord, as we are one family in the body of our Lord Jesus Christ. We entrust to you everything in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen and amen. Ayan. So, at least meron tayong idea para sa po yung magnifying glass. Again, to have, to appear the object more bigger, para mas makita natin, mas magkaroon tayo ng magandang view, mas makita natin na mas malinaw, at makita natin yung bawat detalye doon sa object na gusto po natin makita. Ngayon, dalawang bagay. Kung mali ang object na tinitingnan mo, mali ang makikita mo. Tama po ba? Pero kung tama ang object na dapat mong tingnan, hindi mo makikita ang mga maling bagay. Sa halip ang makikita mo ay ang tama lang. Like that object po, like that magnifying glass. It appears more clearer, mas malinaw, mas malaki, mas bigger, mas detailed, at yung paligid na hindi po nasasakop ng object naging blurry, di ba? Naging malabo. You will not spend your time para basahin yung mga malalabo kasi masasayang yung oras mo. Sana po focus ka lang doon sa object na kung saan yung dapat doon ka lang nakatingin. Kaya po, we have to focus only to Jesus. We have to focus only to the strength from the Lord. Sabi dito, what is the use of magnifying glass? For us, it helps those who have low vision, enlarging the object. And it veils what are not focused on. When we say veil or blur, hindi tayo nagiging malabo yung mga bagay na hindi focus ng magnifying glass. Diba? So kung nakafocus ka sa Panginoon, hindi mo makikita yung problema. Kung nakafocus ka sa Panginoon, nagiging malaki ang Panginoon at nagiging malabo ang problema sa iyo. Diba? Kung nakafocus ka sa Panginoon, hindi mo nakikita yung mga bagay na hindi importante. Ang nakikita mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. If you focus only to the Lord, your perception towards life sa buhay ay mag-iiba din. Diba? Kaya po, mahalaga po na tayo po ay mahalaga nakafocus po sa ating Panginoong Jesus. Ayaw tayo po. Next slide po. Ano ka, Obianta? Ayan. Ang title po ng ating mensahe sa araw pong ito is Focus on God's Strength. Daniel chapter 3 verse 1 to 12. Ang title po natin is What We Focus On Magnifies. Basahin po natin yung nasa loob ng magnifying glass ng mas malakas. 1, 2, 3, go! What we focus on magnifies. Yan. Ano man po yung i-focus ng magnifying glass, it magnifies. Mas nakikilala, mas nakikita. Amen po ba? What we focus on magnifies. Basahin po natin yan mamaya yung Daniel chapter 3 verse 1 to 12. Pero bigyan ko muna po kayo ng halimbawa ng mga picture na yan. Yung picture na yan ay yung parang imahe na nakatayo dun sa bundok. Yan po ay yung Our Lady of Rockies. Ganun po siya kataas, ganun po siya kalaki. Ayan. That tolls 90 feet. 90 feet tall. Yung Hollywood na signage dyan, 2 times ng size na yan will equivalent of 90 foot tall. Yung Golden Gate Bridge na yan na makikita po sa US, that length is equivalent to 90 feet long. So, ganun po siya kalaki, ganun po siya kataas. Ano po ibig sabihin po niyan? Yan. Ayan po yung larawan mamaya ipapakita ko. Basahin po natin Daniel chapter 3 verse 1 to 3. Actually 1 to 12. Sa verse 1 to 3 muna. King Nebuchadnezzar made a gold statue 90 feet tall and 90 feet wide. And set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. So etong si King Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng statwa niya na sintaas na 90 feet at ganoon din kalapad. And nilagay niya po ito sa lugar ng Dura, sa province po ng Babylon.
Yan. Then, he sent messages to the high officers, sa mga kataas-taasan ng mga opisyales, sa gobyerno, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all provincial officials to come to the dedication of the statue that he had set up. Sabi niya po dito, to all these officials came and stood before the statue King Nebuchadnezzar had set up. Verse 4, then herald shouted out, people of races and nations, ano man yung lahi mo at bansa mo, o ano man yung lengguwahe mo, listen to the king's command. Pakinggan niyo ang sinasabi ng ating hari. When you hear the sound of horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments, bow to the ground. Tayo po ay luluhod daw. To worship King Nebuchadnezzar's gold statue. So, ito po ay inutos po ni King Nebuchadnezzar sa lahat ng namumuno, sa lahat ng may kapangyarihan, na pag sila po ay narinig nila ang tugtog, ang tunog ng mga horn, flute, zither, lahat ng instrumento na ito, ang bawat isa po ay dapat po lumuhod at sambahin ang statwa na pinatayo po ni Nebuchadnezzar. 6. Anyone who refused to obey will immediately be thrown into where daw? Into a blazing furnace. Sa pugon na malaki, sa nag-uumapoy na pugon. Sabi dito, verse 7, so at the sound of the musical instrument, all the people, ano man yung lahi mo, ano man yung bansa ka sa kagaling, whatever their race or nation or language, bow to the ground and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. But some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. 9. They said, King Nebuchadnezzar, long live the king. 10. You issued a decree requiring all the people bow down and worship the gold statue when they hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instrument. Pero sa verse 11, that decree also states that those who refuse to obey must be thrown into blazing furnace. Verse 12. But there are some Jews like Shadrach, Meshach, Abednego, whom you have put in charge of the province of Babylon. They pay no attention to you, to what you have said, to what you have commanded, Your Majesty, that they refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up. Sino po itong sila Shadrach, Meshach, at Abednego? Yan lamang po naman yung mga mabubuting kaibigan ni Daniel. Yan. Meron po ba tayong mga kaibigan katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego? Yan. Na they walk the same faith as yours. Diba? Kaya mahalaga na meron tayong mga kaibigan na kaparehas ng ating pananampalataya. Kaya sinasabi niya ng Panginoong Diyos, huwag po tayong makihalubilo, huwag po tayong makisalumuha, makiapid sa mga hindi nating kapananampalataya. Diba? Paano pa yung may asawa, mag-aasawa ka, tapos hindi ka pananampalataya? Eh dito pala mahalaga na dapat ang kaibigan mo ay dapat mananampalataya din. Amin po ba? Sabi po dyan, sila Shadrach, Meshach at Abednego daw, na bagamat narinig nila yung utos sa Panginoong Diyos, sila po ay mga tumatayong opisyalis sa lugar ng Babylon din. Pero they refuse, they do not pay attention to your command, but instead they refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set it up. Yan. Ano po sabi niya? Itong pinatayo ni Nebuchadnezzar, ganyan po kataas yan. Nakikita niyo po yung mga buntok dyan, yung mga tao na yan. Ganyan po kataas yung 90 feet tall. Kaya po ng illustration na pinakita ko po sa inyo kanina, yang si Lady of Rockies, it signifies daw kay Mary. Ayan. So ganyan kataas, kitang-kita. Ayan, tinayo pa siya sa bundok para mas mataas lalo at mas makita. Pero ito po, kita po yan ang lahat ng tao. Kaya kung sino man po yung makarinig ng mga tunog, ay dapat sila po ay sumamba saan man po silang dako nakatira. Yan. Dahil kung hindi man po sila susunod, sila po ay tatapon sa nagbabagang apoy sa furnace daw. Ngayon po, ano pong nais ko po sabihin dito sa inyo? Focus on God's strength. What we focus on magnifies. Yan. Kung ano po yung ating tinitingnan, yun po yung mas nakikilala.
yun po yung mas nagliliwanag. Yun po yung, kung ano po yung tuon na ang ating buhay, yun po, doon lamang po iikot yung buhay natin. Doon po lamang magpo-focus yung buhay, yung layunin natin. Yan. Sabi dito, sa larawan na yan, sino na po nakabasa ng aklat ng Daniel? Nung itong nakaraang linggo lang, itong nakaraang mga araw, ang ating buting pastor, si Pastor Noah, ay in-encourage yung bawat isa na magbasa ng aklat ng Daniel. Bagamat ito po ay mayroong layunin para bigyan kayo ng prize, pero yung pinaka-layunin po nito ay matulungan tayo na mas maunawaan yung mensahe ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Yeah. So, mapalad yung mga nagbasa ng aklat ng Daniel kasi mas madali nyo po maunawaan yung ating tatalakayin sa araw pong ito. Pero ngayon po, sabi po dito, there were 3 Hebrews, Shadrach, Meshach, and Abednego, who live righteous lives. Righteous life. Matuwid ang kanilang pamumuhay. Tingnan mo yung katabi mo. Kung matuwid ang pamumuhay. Yeah. Parang ang sakit naman ang tingin mo, sis. Parang hinuhusgahan mo naman. Diba? Ang sakit naman ang tingin mo, lalo kapag kaibigan mo yung tumingin sa'yo. Ayan. Pero ito, sinasabi sa salita ng Panginoong Diyos. Ito yung mga matutuwid. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Kung titingnan tayo ng Panginoong Diyos, masasabi niya bang matuwid kong anak to? Matuwid kong anak si ganito, si ganyan. Diba? Pero sabi dito, ito yung mga matutuwid na nabubuhay. Yet, things didn't go so well down for them. They encountered evil, but rather than succumb like everyone else around them, they challenged their situation. At first, matters only became worse, but in the end, they become true smelling like roses. Maraming ganito po sa atin. Maraming nagsisikap na mamuhay na maging matuwid. Maraming nagsisikap na mamuhay sumunod sa Panginoong Diyos. Maraming nagsisikap na ayaw magkasala, ayaw lumakad sa maling gawa. Maraming yan sa atin, diba? Pero the more na lumalakad ka sa naisin ng Panginoong Diyos, the more naman na ang kaaway ay inaatake ka. The more naman na mas pinapahirapan ka. The more naman na mas maraming binabato sa iyong pagsubok at problema ang kaaway. Amen po ba? Sino na nakaranas niyan? Hindi nalalayo ang buhay mo sa buhay nila. Sabi ng Panginoong Diyos, sabi ng King Nebuchadnezzar, sino man ang hindi sumamba, mamamatay, itatapon sa apoy. They knew it. Alam nila na kapag ginawa nila yon, ang matuwid nilang pananampalataya, diba? Pwedeng magpahamak sa kanila. But, what we can learn from these people ay mamaya pag-aaralan po natin. Pero nais ko po iwan sa inyo ang tanong na ito. Na kagaya po ba tayo nila Shadrach, Meshach, at Abednego na pinangahawakan natin mabuti yung ating pananampalataya, na anuman ang mangyari, anumang pagbato ng kaaway sa ating pananampalataya ay hindi tayo natitinag, hindi tayo natatakot. Sa halip, tayo po ay patuloy mananatili sa presensya ng Panginoong Diyos. Sabi po dyan, point number 1, ito po ang mga pwede natin matutunan sa buhay po nila Shadrach, Meshach. If we focus on God's strength, kung ang ating paningin, ang ating pananampalataya ay nakapundasyon sa Panginoong Jesus lamang, kung ang ating buhay ay nakatuon lamang sa kalakasan nagmumula sa Panginoong Jesus, hindi ka mapapagod. Gaya ng awitin natin kanina, yung unang awitin. Ano po yun? Diba? Tulad ng mga agila, hindi tayo mapapagod, lumipad man tayo, hindi tayo mapapagod, tumakbo man tayo, hindi tayo mapapagod. Diba? Walang kapaguran sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Walang kapaguran sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Diyos. Umulan man o umaraw, maglilingkod at maglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Maraming mga problema, nalulunod ka na, hindi ka na makahinga, sinasakal ka na ng problema. Diba? Amen ba? Parang hindi ka na makahinga sa sobrang daming problemang sumasakal sa iyo, pero hindi ka mag-give up kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos because nakatuon ka sa Panginoong Jesus. Sabi po dito, point number 1, basahin po natin, 1, 2, 3, go. They were not persuaded by the challenges, but persuaded by God's promises. Amen Amen. po ba? Amen. They were not persuaded by the challenges, but persuaded by God's promises. When we say persuaded po, they are convinced. Madaling nahihikayat. Convinced, pwede silang persuaded, meaning you are converted. And thus,
you are in it, you are get in. So sa ibang antonyms ito, you are not discouraged. Hindi ka madaling mapanghinaan ng loob, hindi ka madaling ma-disappoint, hindi ka madaling masaktan, hindi ka madaling madayat sa mga nakikita mo. They were not persuaded, hindi sila nahikayat by the challenges that they have in their face, in their life. Apoy na, kamatayan na yung nasa harapan nila. Pero hindi nila kinompromise ang pananampalataya nila kapalit na para lamang sila ay mabuhay at hindi mapahamak. But how did they do it? Paano nila nagawa yun? Because they focus on God's strength. Because they focus on God's promises. If you read the Bible a lot, kung matagal ka ng Kristiyano, dapat marami na tayong mahaba-haba na rin yung panahon ng ating pagbabasa sa aklat ng Panginoong Diyos sa kanyang salita. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, yung Genesis hindi mo pa rin makita hanggang ngayon, kung nasaan, hinahanap mo pa rin sa New Testament, ibang bagay yun. Diba? Kung ang Malakay, hanapin niyo ang Malakay, diba? Dapat 1 minuto lang o dapat segundo lang makita mo na. Hindi, magsusearch ka pa sa cellphone mo, Malakay. Diba? Mga kapatid, what I'm saying is, marami sa ating mga Kristiyano are not persuaded in God's promises. They are not focused on God's word. They focus on others' words. They focus on the people, what they say to them. They focus on what they just heard from the pastors, but they have no courage to read the word of God. Iba ang taong nakikinig sa salita sa pastor, sa taong nagbabasa at tinitiyak ang mga naririnig niya sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi pwedeng nakaupo tayo dito at nakikinig at oo na lang tayo. Hindi lahat ng sinasabi ng pastor na pwede nating puntahan at pakinggan ay lahat yung tama. Kaya po mahalaga na tayo po ay tinitiyak po natin na ang salita na ating pong maririnig ay mula sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Parang ayaw nyo. Amen po ba? Amen. So they are not easily persuaded. They are not being converted. Ay, mapapahamak tayo, Shadrach, Meshach, Abednego. Mamamatay tayo. Hindi. You will never heard any excuses from them. But instead, they focus on God's promises. Sabi po dito, nothing could make them bow. Walang anuman, bagay, dahilan para sila po ay paluhurin at sumamba kay King Nebuchadnezzar na statwa na yon. Ang laki-laki. Walang anuman ang nagpayuko sa kanila. Amen po ba? Kung ikaw, yukong-yuko ka na, dapang-dapa ka na sa problema mo, sa relasyon mo sa pamilya mo, sa pinansyal, mga kapatid, kung ikaw po ay dapang-dapa na at napapayuko ka na sa kasalanan na meron ka, don't give up. Don't exchange your faith to the challenges that you are facing because yung mga bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos, kasama mo ang Diyos. Mas makikita po natin. Sabi po dito, challenges, situations might pushing them down, but they choose to stood up in their faith. Sabi dito, yan. So yung mga sundalo, yung mga guard na nagdala kila Shadrach, Meshach, Abednego para po sila ay itapon doon. Sila pa yung unang namatay na hindi nandun sa loob ng furnace. Pero sila Shadrach, Meshach, Abednego na nandun sa loob ng apoy, ay hindi po namamatay. Sana man nakita pa po sila na kasama po nila. At yun po ang Panginoong Diyos. Life is not easy. Amen po ba? Ang buhay ay hindi madali. Sabi mo sa katabi mo, ang buhay ay hindi madali. Hindi ang buhay hindi madali. And sometimes it deals you a rotten hand. Minsan sinasampal ka na ng problema. Minsan pinapahirapan ka na ng problema. Minsan parang ang bigat-bigat na. Pero sabi dito, don't succumb to the weight of it all. Huwag kang magpalugmok, huwag kang magpalunod sa mga bagay na ito. Find hope in the story of these people, Shadrach, Meshach, and Abednego, because what you need is a miracle in the fire. Hindi mo mararanasan ang milagro ng Panginoong Diyos kung wala ka doon mismo sa loob ng apoy. Diba? Kung hindi ka nandun sa sitwasyon na kung saan ang pananampalataya mo ay sinusubok. Hindi mo mararanasan yung pagbabago na gagawin sa iyo ng Panginoon Diyos kung ayaw mo ng problema. Kung nanalang ka na, wala namang
masama sa panalangin na, Lord, huwag niyo kaming bigyan ng kabigatan, huwag niyo hayaan ng pamilya ko ay magkasakit. Parang sinasabi po natin, ayaw natin ng problema. Pero paano mo makikilala buhay ang Diyos sa panahon na may karamdaman ka? Paano mo malalaman buhay ang Diyos sa panahon na may kagipitan ka? Kung ang ayaw natin dumanas sa mga ganitong problema. Mga kapatid, the more we experience problems, the more we will experience miracles of God. Amen po ba? Amen. Kaya huwag po tayo matakot na kung ang problema natin ay malaking-malaki na, ibig sabihin, malaking-malaki din ang gagawing miraculous ng Panginoon. Amen po ba? Sa bawat problema, merong pagpapalang naghihintay sa atin. Sabi dito, because what you need is a miracle in the fire. Kung kailangan kang sunugin, so be it. Because miracle will happen. Kung kailangan kang dumaan dyan sa problema na yan na parang padalapain ka na, so be it. Kung yan ang kalooban ng Panginoon para mangyari ang dakilang plano niya. Sabi niya po dito, it is time to rise up to the attitude like these people. An attitude where you are fully persuaded by God's promises, not by the challenges. Hindi ka madaling mahikayat sa mga bagay na naririnig mo, sa mga bagay na nakikita mo, sa mga bagay na sinasabi sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka madaling mahikayat. Sa halip, kung ang buhay po natin ay nakatuon sa pananampalataya sa salita ng Diyos, ano man yung mga taong sinasabi sa iyo, ano man yung pangit na sinasabi sa iyo ng mga tao sa paligid mo, you will stand firm. You will stand firm. Amen po ba? Amen. So sabi dito, even if he doesn't, I will not bow down. Hindi ako luluhod dyan sa bato na yan. Nawa walang magpapaluhod sa atin, sa ating pananampalataya, sa bagay na hindi naman dapat luhuran. Kundi tayo po ay luluhod lamang sa ating Diyos na buhay, sa Diyos na meron dito sa Abundant Life Church. Amen po ba? Kaya kapag kanina nasa likod ako, nagpupuri tayo. I don't judge how you worship and praise the Lord. Pero, mga kapatid, huwag mong pigilin ang iyong sarili sa pagpuri sa Panginoon. Kung nararamdaman mong naiiyak ka, naiiyak mo kasi because God is talking to you. God is telling to you something. If you have to shout for the Lord, you have to sing it out loud for the Lord. Dahil mga kapatid, God is talking to us. And no one should have stopped you to worship Him. Diba? Dapat walang makapagpipigil sa ating pagpupuri sa Panginoon. Sabi po dito sa point number 2, they were not pressured with the circumstances, but assured with God's promises. Basahin po natin muli. Verse number 2. 1, 2, 3, go. They were not pressured with the circumstances, but assured with God's promises. Amen po ba? Amen. Hindi po sila na pressure sa sitwasyon na meron sila. Na bagamat alam po nila na sila po ay papatayin, because they are assured with the promise of the Lord. Kung tayo po ay sigurado sa pangako ng Diyos, walang matatakot mamatay para sa Panginoong Diyos. Lalo ngayon, sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Hindi ko alam kung nanonood kayo ng balita, pero kabi-kabila na po yung patayan, kabi-kabila na po yung gera. At meron pong naririnig, meron pong mga balita na ang China at ang relasyon ng China at ang Pilipinas ay hindi na rin po maganda. At kung tayo po ay titingin magpo-focus sa palakihan ng bansa, walang-wala ang sinabi ang ating bansa sa bansa ng China. Pero what stands us to believe that we will win sa fight na yan, sa battle na yan? If we focus on our Lord Jesus Christ. Na alam natin, gaano man kalaki at makapangyarihan yung bansa na merong gustong umaway sa bansa natin, hindi natin alam, di ba? Mas malaki pa rin ang Diyos na meron tayo at makapangyarihan. Amen po ba? We have to be assured. We have to be assured with the promises of God. Kaya din po sa ating mga anak, diba? Gaano man kasutin yung mga anak natin, gaano man kasalbahe yung gaano man tayo hindi sunusunod ng ating mga anak, gaano man natin nawawalan na tayo ng pag-asa makita yung pagbabago sa pamilya natin, sa asawa natin, sa anak natin, hindi ka mag-give up. Kasi alam mo, matibay ang iyong pananampalataya sa pangako ng Diyos. Na alam mo, may gagawin ang Diyos sa pamilya mo. Amen po ba? Alam mo, babaguhin ng Diyos ang anak mo. Hindi man ngayon, pero alam mo, may gagawin ang Diyos sa buhay ng anak mo at pamilya mo. Sa trabaho mo, mga kapatid, gaano man kahirap yung trabaho mo, gaano man kinakaltas yung sahod mo, kulang na lagi, di ba?
Hindi ka madadaya, hindi ka mag-iiba yung mood, hindi mag-iiba yung pananampalataya mo because if you are assured with God's promises, alam mo ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Amen. Gaano man karami yung mga tao nagsasabi sa iyo na masama, parang gusto mo na silang gantihan, gusto mo na rin silang sabihan na masama. Hindi, parang ikaw yung tao na hindi pwedeng hindi ka gumante. Ikaw yung tao na hindi pwedeng wala kang pwedeng sabihin. Diba? Hindi pwedeng yung kantiin ka, hindi ka pwedeng hindi pumalag. Kung ganyan yung ugali mo, diba? Pero naka-assured ka sa pangako ng Panginoong Diyos, kahit gustong-gusto mo na, hindi mo ginagawa kasi alam mo, ang Diyos ang siyang nagbabago sa iyo. Ang Diyos ang siyang magtatanggol sa iyo. Ang Diyos ang siyang magpapatahimik sa kanila. Amen po ba? We have experienced that sa buhay ko at sa pamilya ko, sa aking asawa. There are many times na sa tuwing kami po ay lalabas, meron kaming mga taong makakasalamuha that can cheat on us. Ibig sabihin, dinadaya kami. Kahit yung bibili ka lang ng di ba? Parang alam mong dinadaya ka pero sige na lang, hindi mo na lang. Hindi yung, bakit bawas yan, bakit kulang yan? O merong mga tindera na sisimangutan ka, di ba? Pero ngayong batas na bawal ngayon nakasimangot na yung mga sa gobyerno. Baka hindi nyo alam, meron na po. Ng mga empleyado sa gobyerno, kapag sinimanghutan ka, meron na silang parusa. Kaya hindi ka na pwedeng simangutan. Yan, lalo yung mga sa registrar office. Yung mga nakasimangat, yung mga nasa, sa mga government, sa mga kukuha ka ng mga dokumento. Diba? Ito yung sa Angeles, ito yung di ko alam kung dahil doon sa batas na yan. Pero lately, kumuha kami ng dokumento. Sir, good morning. Good morning. Good morning po. Ito po yung payment niyo po. Ganun na sila, hindi katulad dati. Labak ng resibo, ganun. Bibigay ka lang, hindi ka pinapansin. Kulang to. Ganon, diba? Pero iba ngayon, iba yung na-experience ko dito sa Angeles. Nawa, hindi lang doon. Kundi saan man. Pero ito yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Hindi mo kailangan minsan lumaban. Gumante. Hindi mo kailangan minsan ipagtanggol palagi ang sarili mo. Kung assured tayo sa pangako ng Diyos, alam mo ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Nakikita niya ang lahat ng pandarayang ginagawa nila sa iyo. Nakikita ng Panginoong Diyos ang lahat ng panlilinlang na ginagawa ng ibang tao sa iyo. At nakikita ng Panginoong Diyos ang lahat ng pag-aaping ginagawa nila sa iyo. Huwag kang matakot because God will fulfill His promises one day to your life. Amen po ba? Sabi dito, things may be heating up. Diba? Nung sila po inilagay, umaapoy na yung furnace, yung pugon. Umaapoy na, mainit na. Sabi pa ng doon, 10 times nyo pa. Doblehin nyo pa yung apoy. Diba? Minsan, hindi pa nakukontento ang dyablo, may problema ka na dito, binigyan ka pa ng problema dito, binigyan ka pa ng problema dito, binigyan ka pa ng problema dito, kabi-kabilaan na, harap at likod pa. Amen po ba? Parang ayaw mo na. Wala ka pang maasahang Abundant Life Church members. Wala ka pang maasahang tulong mula sa pastor mo. Diba? We have to be honest. We have to be realistic. Na sometimes yung last choice pa natin na gusto nating hingian ng tulong ay ang pastor. Amen ba? Pero hindi ka natulungan. Parang, sakit nun. Diba? Sakit nun. Yung pamilya na alam mong mahal na mahal ka, pero nung nilapitan mo, hindi ka nahingian, hindi ka natulungan. Kabi-kabilaan na yung problema mo, hindi mo na alam kung saan ka hihingi ng tulong. Kung ikaw yung single mother ka, ikaw na lahat, di ba? Wala kang katuwang, ang hirap din nun, di ba? Pero mga kapatid, kung wala ka kung lahat sa paligid mo ay puro problema na, di ba? Yung langit bukas pa, pwede ka pang tumingala, pwede ka pang lumapit sa Panginoong Diyos. At lahat ng daan na sarado ay bubuksan ng Panginoong Diyos. Lahat ng daan na sarado ay ang Diyos ay may gagawing panibagong daan para sa iyo. Amen po ba? If you are assured with God's promises. Sabi dito, things may be heating up in your life, pressure to your marriage. Lagi ba kayo nag-aaway yung relasyon nyo hindi na okay? Diba? Parang kahit maliit na bagay, malaking bagay na sa inyo, yung pinag-i-issuean nyo, di ba? Sa pamilya, hindi na kayo magkasundo, hindi na kayo nag-uusap sa loob ng pamilya ninyo, di ba? Kanya-kanya na lang kayo. Wala nang sabihan ng I love you. May I love you pa ba sa bahay ninyo? I love you, Han. Ayan, di ba? I love you. Sabihin nyo, kung katabi nyo yung asawa ninyo, sabihin nyo nga po, I love you. Ayan.
Sa mga walang asawa, dahil sila po ay nasa ibang bansa, message nyo po sila mamaya, I love you, ganyan. Kung sila man po ay nasa kabilang buhay ngayon, di ba? Yan. Alam na ni Lord yun, siya na daw magsasabi sa kanya. Pero hanggang kasama po natin ang ating pamilya, di ba? Hindi natin may mamalaki yung bukas. Ipakita natin yung pag-ibig natin sa kanila. Yan po ay maliit na bagay, pero malaking bagay para sa mga taong tatanggap niya. Di ba? Sickness, mental illness, financial problems, poverty, sobra-sobra na yung pressure na binibigay sa'yo. Diba? You took a stand for God, but things just got worse pa. Pinipilit mong tumayo sa pananampalataya mo, pero mas lalong lumalala. Amen ba? Yung sarang, ginagawa ko naman, Lord, pero bakit lalo pang yatang humihirap? Pero sabi dito, okay lang yan. You found yourself staring down a fire, but a fire like none you've seen, yung apoy na, yung problema na hindi mo pa naranasan, maaaring nandiyan ka ngayon. Don't give up because God is working for greater things in that situation. Amen po ba? God is on something. Meron siyang ginagawa. Meron siyang ginagawa sa buhay mo. Huwag mong isipin na parang ikaw na lang ang gumagawa. No, may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? He is the master of the show. Alam niya kung paano niya tatapusin ang istorya ng buhay mo. Alam niya kung paano niya tatapusin ang bawat problema sa buhay mo. He is the master of the show. He knows how to end it. Kaya sabay-sabay po natin basahin itong verse, Isaiah chapter 41 verse 10. 1, 2, 3, go. With my righteous right hand. Amen po ba? Fear not, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sabi mo sa sarili mo, mas doblihan mo. Kasi hindi sila matatakot. Sa sarili mo, huwag akong matakot. Fear not, for I am with you. Ang Diyos ay kasama mo. Amen po ba? Be not dismayed. Huwag kang panghinaan, for I am your God. The God who created the heaven and the earth, the master of everything, the Alpha and the Omega. He has all the power in heaven and in earth. Who is with you? Who is in you? Who is the God is in you? Amen po ba? I will strengthen you. Palalakasin kita sa tuwing ikaw ay naghihina. Amen po ba? Sa tuwing ikaw ay nawawala ng pag-asa, ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. I will help you. Kung ikaw ay nadadapa, ikaw ay nakaluhod na, itatayo kita because He is God. He is God that is alive in this church. Amen po ba? I will uphold you with my righteous right hand. Amen po ba? Matuwid ang Diyos. Lahat ng bagay na hindi matuwid sa buhay na binabato sa iyo ng mundo, itutuwid yan ng Panginoong Diyos. Ipagtatanggol ka niya. He is just. Ipagtatanggol tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito sa ating pagtatapos, fear not, for I have redeemed you. Tinubos na kita. Amen. Hindi ka na kukunin ng kaaway. Amen. Wala na kapangyarihan dapat ang kaaway sa buhay mo. Hindi ka na dapat niya tintali-tali pa. Hindi ka na dapat niya pinaparusahan pa dahil tinubos na kita. Pinalaya na kita. Huwag ka na magkumupo dyan sa sulok para maglungkot-lungkutan. Tinubos na kita. Amin po ba? Amen. Nagsasamba ka pero ang lungkot-lungkot mo. Diba? Tinubos na kita. You should have the joy. You should have the praises. You should have the thanksgiving overflowing from your heart every time you come before the Lord. Amin po ba? Dapat nagumag ko yung pasasalamat natin sa Panginoon Diyos. Hindi na kasimangot ka, bigat na bigat ka sa problema mo. Hindi. Every time you come here, you give praises to our living God. Amin po ba? Pinapakita mo na dapat siya pasalamatan kasi tinubos niya na ako. I have called you by your name. Kilala ka ng Diyos. Hindi kanya tinawag lang, sige, sino ba yung bisita na yan? Hindi. Tinawag ko yan si Sister kasi kilala ko siya. Alam ko pinagdadaanan niya. Ikaw ay akin. At ang Diyos ay sayo. When you pass through this water, sabi niya, basahin po natin, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned. And the flame shall not consume you. Dumaan ka ba sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka ba sa apoy, hindi ka masusunod. Dumaan ka ba sa problema, hindi ka madadapa. Dahil kasama natin ang Diyos. Kaya po mga kapatid, if we focus to our God's strength, sabi po dito, we have to hold these promises. We have to live the life in Christ.
Ano po ibig sabihin yan? Sa lahat ng ating ginagawa, dapat kasama mo ang Panginoong Kristo. Amen po ba? If we focus on God's strength, we have to live through Christ. Dapat sa lahat ng ating ginagawa, dapat ginagawa natin ito kasama ang Panginoong Diyos at para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? And if we have focus on God's strength, we live only for Jesus Christ. We live only for Jesus Christ. Nandito ka para kay Kristo, hindi para sa pamilya mo. Kasi ano man yung alalahanin mo, mas inaalala ng Diyos para sa iyo. We have to serve the Lord. Psalm chapter 69 verse 30. Basahin natin with faith, with promises that is fulfilling sa buhay natin. 1, 2, 3, go. I will praise the name of God with a song. I will magnify Him with thanksgiving. Basahin natin one more time. 1, 2, 3, go. I will praise the name of God with a song. I will magnify Him with thanksgiving. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos dahil siya po ay buhay. Ang ating pasasalamat ay mabumabaw sa araw po ito. Ang ating pasasalamat ay hindi dito matatapos. Paglabas natin, our thanksgiving will overflow from now on. Amin po ba? Because I am redeemed. You are redeemed. Tayo ay sa Diyos. Tinubos ka na niya. Kilala ka niya. God is with you. God will work with you. God will work through us. And praise the Lord because He will not let us to be burned. He will not, 10 times man yung init ng problema, we will not be burned. Because God is with us. Kasama po natin ang Panginoon Diyos. Let's all stand up. Praise the Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos. Dahil siya po ay buhay sa iglesia nito. Buhay siya sa buhay mo. Huwag ka malungkot. Huwag mong ilugbok ang iyong sarili sa problema. God will pick you up. God will help you to stand up in your faith that you have. Just focus on God's strength. Just focus on Jesus Christ. Because if we focus only unto Him, He magnifies. Siya ang dapat makilala sa buhay po natin. Pasalamatan natin ang Diyos sa oras po nito. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, for this time, O Lord. We thank you for your wonderful message, wonderful word, O Lord, that the word impacts our life, change us right now, Panginoon Jesus. Yung pananaw po namin sa buhay na hindi dapat, Panginoon Jesus, then po, binabago niyo po, Panginoon Jesus, na kami po ay dapat tumuon lamang sa inyo. Hallelujah. Pero tulungan niyo po kami na maranasan po namin, Panginoon Jesus, yung miraculous na gagawin niyo po sa gitna ng problema, Panginoon Jesus, sa gitna ng apoy, Panginoon Jesus, kaya niyo po maranasan po namin yung milagro na gagawin niyo po sa buhay namin because we are persuaded with God's promises and we are assured with your promises, Panginoon Jesus. Purihin ka. Pasalamatan natin ang Diyos sa oras po ito. Pasalamatan po natin siya. Ibigay po natin ang sa Diyos ang pasasalamat na ito. Nagpapasalamat ka na kahit ang dami mong problema, nagpapasalamat ka kasi alam mo, tutulungan ka ng Diyos. Alam mo, tinapos na ng Diyos ang iyong problema sa krus, sa Kalbaryo. Alam mo, pinatawad ka na ng Diyos sa Kanya sa iyong mga kasalanan. Alam mo, ang Diyos tinubos ka na niya sa kamatayan. Alam mo, ang Diyos pinatawad at tinilis ka na niya. Alam mo, ang Diyos ang samahan ka niya at magpili hanggang sa huli ng buhay. Salamatan natin siya. Alayan natin siya. Itaas natin ang pangalan niya sa oras nito.
invite everyone right now without the instrument. Let's sing this one more time, this song. Ikaw ang tunay na Diyos. Let's sing out loud for the Lord. Let's sing out loud for the Lord. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong. One more time, let's sing out loud our thanksgiving for the Lord. Ikaw ang Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buhay. Sinaw na together for the Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na nagbibigay kalakasan sa iyo. Palakpakan po natin ang Diyos na siyang kasama po natin sa oras na ito. Palakpakan po natin ang Diyos na siyang tumungod sa iyo sa sitwasyon mo. Palakpakan natin ang Diyos na siyang nagpatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na siyang buhay sa oras na ito. Hallelujah. We thank you. We love you. We praise you, Jesus. Jesus, we love you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Amen. My heart is pounding so much right now. Our heart is so excited to say how much we are very thankful. How much we are very glad, Panginoon Jesus, na hanggang ngayon, Panginoon Jesus, hindi nyo kami iniwan, Panginoon Jesus. Hindi nyo kami pinabayaan, Panginoon Jesus. Dumaan man po kami sa apoy, O Lord, hindi nyo kami hinayaang masunog lamang, Panginoon Jesus, kundi kayo po ay kasama po namin sa gitna ng apoy, Panginoon Jesus, upang kami po ay inyong yakapin at ingatan at upang hindi po masaktan, Panginoon Jesus. Lord, there's no problem that we should no longer be afraid of, Panginoon Jesus. There's no circumstances that we should change our faith no more, Panginoon Jesus. But Lord, wala na pong magpapabago sa aming pananampalataya. Hindi kami yuyukot sa problemang iyan, Panginoon Jesus. Hindi kami luluhod sa problemang iyan, Panginoon Jesus. Walang bagay na magpapaluhod sa amin liban sa Diyos na buhay na siyang nagligtas sa amin, Panginoon Jesus. Lord, if we are living right now, Panginoon Jesus, kung ang buhay na meron po kami ay nag-iisa na lamang, Panginoon Jesus, hayaan niyo po, ibigay po namin ang nag-iisang buhay na ito sa inyo naman, Panginoon Jesus. Lord, we may not be righteous like this Shadrach, Meshach, and Abednego, but we are praying, O Lord, moving forward, we will live a righteous life, Panginoon Jesus, for your glory, because our life is focused only unto you, and you should only be the one to magnify sa buhay ng bawat isa, Panginoon Jesus. We thank you, we bring back all the glory and thanksgiving with honor and praises in the mighty name of our Lord Jesus Christ, who is living right now. Amen and amen and amen. And we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.
Okay, dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Hayaan niyo muna pong basahin ko ang mensahe ng ating Panginoon. Proverbs 22:2. The rich and the poor have this in common. The Lord made them both. This verse is very simple to understand. Essentially, everyone is created by God, but it is the application of this verse that is pivotal. The great divide between the haves and have-not is certainly not because God favors one person over the other. We should not discriminate or look down on one another because of a person's financial status. We're all made by God in His home. So when we worship God, isn't just singing, praising, but it's not an act of giving, sacrificially of what God have given to us. That from the beginning, it's not belong to us. So giving up yourself to Christ, honoring the poor and the needy, it is another way of worshiping our God. When you were given the blessing, bless others cheerfully without discrimination. When God trusts you, bless Him back cheerfully without hesitation. And as a true Christian, when you get to the moment that you don't react or anything, that is when the Spirit starts within you. Let us all pray. King of the universe, keep us humble and learn to know your will, to see your people are people, poor or rich. We're all same in your eyes. You bring us the love and respect. We can only do all things with your strength, focusing on you and not to the people. To be humble, generous, and for we only have to focus on you and not to ourselves. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Alright, announcement po. So, let's take a look. Meron pa tayong prayer meeting every Wednesday. Please join us po, or if you cannot, pwede po i-drop niyo po yung mga prayer topics niyo through the website or through our Facebook or Messenger. You can send us yung mga prayer topics po ninyo so we can go together and pray po sama-sama po tayo. That's 7 p.m. every Wednesday. Also, we have a Saturday, 5 a.m. Dawn Watch po. This is really nakakatuwa rin po, yung missing ng early morning, sama-sama po tayo. Meron dami na rin po ng mga kasama natin sa church na nag-Dawn Watch. Every Saturday na naman po yun, 5 a.m. So kung wala po ang ginagawa sa bahay, join us as we have this Dawn Watch. Daming pinagkukwentuhan tungkol sa Word of God, and then what is your reflection about the message. So yun. What else? Sunday Bites every Sunday po. That's 9:30 in the morning. So join us also, come early para makinig din po kayo ng Sunday Bites. It talks still about yung series natin within this particular week, which is focus on God's strength. And then this week, it will be more on the magnifying glass on how the Lord is working as well, paano niya pinapalaki yung mga bagay na maliliit through the life of Meshach and Abednego, Shadrach,
Kung if you will notice, kung siguro mag-isa ka lang noon, ang kagandahan kasi nito is tatlo sila eh. Pwede rin kasi, alam mo minsan sa church, ito yung kagandahan ng soul ties. Ito yung kapartner mo lagi na nananalangin sa'yo. Kapag may soul ties ka, this person is accountable for you to pray always na ito yun, para hindi ka rin mahulog sa mga temptations and everything. So, this week na po, nag-start na po yung ating mga chosen na mga babae. So they had this purity session last Saturday. So nakakatuwa sila pagmasdan. So we will be talking also next week. This very Sunday po. Saturday ba? Sorry, my bad. So Saturday naman po, ito naman po yung mga whosoever. So we will be encouraging lahat ng mga lalaki again. Minanals ko po, baka hindi na naman yung maalala. Lahat po ng mga kalalakihan, meron po tayong purity session this coming Saturday that will gonna be start at 4 o'clock in the afternoon. So join us, it will gonna be a long session na masaya. Pagkakwentuhan natin about how become, it's about puberty and everything. Lalo na sa paano tayo maging in line sa kay Lord. What else? Sunday worship, of course. We have the Sunday worship, which is 10 a.m. every day. So join us. Let's pray for our Pastor Noah, which is currently having this sick. And then also Pastor Joe, wala siya ngayon. Pero join us in prayer. And also 10 a.m. we have the Spring Life Sunday School. Dumarami na po yung ating mga bata. So nakaka-bless po sila. Pag-pray natin always yung mga bata nito na lumaki sila na patuloy na may pagkatao sa Diyos, and then with the guidance also. And then sila maging blessing din sa family nila, mamatala sila sa church, at sila yung magiging future ng church natin. Amen. What else? We have also Evangelism Volunteer Week. Yes? Kailan to? So let's contact Pastor Aris. Meron po tayong iba't ibang lugar na pinupuntahan. So we're praying for places para makapagbahagi din ng Word of God. And also starting next year, our goal for evangelism is that we will do in a certain quarter, 1 in a quarter, makapagpakain tayo sa labas, or the lugaw ni Madam Calarisa, and then so ano pa ba yun, may mga paitlog, mga ganun, basta once in a quarter, yun ang target ng evangelism ministry. So also Friday, they have this gathering with this Light Life Youth Life Group, which is 6 p.m. po always. You can join us also, yung mga kabataan, mga kasama sa Light Life. Also, this week, patuloy pa rin po yung ating monthly Bible quiz. But don't be focused on the prizes that you are getting. Pero focus kayo doon sa paano mapalago yung ating spiritual na pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kasi ito yung pinaka-the best doon. Matapos man yung Bible quiz na yan, pero yung kaunawa ng salita ng Diyos magre-retain sa buhay natin. Also, every fourth Sunday, we have the Light Life Youth Jam. We encourage yung mga kabataan po natin. Pwede natin sila invite sa church. Dali natin sila sa church para makasama po sa youth jam natin every fourth Sunday of the month. What else? So, kantata! Yay! So, December 17, malapit na po. So, ready na po yung mga ticket kasi you can, pwede na po kayo bumili mga ticket natin. So, the prices are from 20 pesos, 50 pesos, and also 100 pesos. So, iba-iba rin naman po yung mga prices na yun. So, pwede na po tayong bumili. And then, what else? Ito po yung para din po sa music ministry team natin. Yung magiging manunun pera is pabili ng mga gamit natin sa music ministry team. So, also, what else? Basta ang dami po nating programs within this year. And also, we're praying also for later on, magkaroon tayo ng konting meeting lang para makuha rin po namin yung
finalization ng magiging decisions natin doon sa ano tawag dito, sa place ng ating year-end party. It's not anymore Christmas party because our year-end party will be on December 27. That's Wednesday. We're praying for the places. It could be dito sa lugar ng Casa Malabanan or doon sa may place ng Apollonia. So we need to decide early as possible kasi baka di tayo makapag-book ng maaga. Alright? So mamaya po, quick meeting lang even though our Pastor Joe is not here and Pastor Noah, but let's pray na makapag-decide na rin tayo para ma-relay na rin po natin yung ating mga decisions sa kanila. So tomorrow, Saturday, mga kabataang lalaki, again, so be ready. We will be having our purity session together with the rest of our mga kasama natin sa... It's an overnight, it's a pajama party. You can wear your pajama thing. And then so, Jezreel, you can join us Saturday. And then also you can bring some of the youths na doon sa place mo, no? Alright? So, kung wala na po, sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayong manalangin. Dahil ang Diyos, salamat Father God sa mensahe na binigyan niyo po sa amin. It's boosting Father God our faith again. Minsan, ang hirap Panginoon paglabanan yung mga problema sa mundo ito. But because you are with us, but because Father God, you have this word na kasama po namin kayo. Duman man kami Panginoon sa iba't ibang sitwasyon, duman man kami sa ilog, hindi niyo po kami hayaan na malunod. Duman man kami sa apoy, Panginoon, hindi niyo po hahayaan na masunog kami dahil po yung pangako niyo po sa amin ay kasama po namin kayo sa lahat ng oras. Pagpalaan niyo po ang aming iglesia. Ang we pray also, Father God, for our Pastor Noah na ngayon ay masakit. Kayo patuloy siya magpagaling sa kanya. Kayo po, Diyos, ang patuloy na makita, Panginoon po sa buhay po niya at mag-glorify sa sitwasyon po ito. And we also pray, Father God, for our church members na pumunta dito sa lugar pong ito, sa church pong ito, nag-spend ng time with you, Lord. Huwag niyo po ngayon na lalabas po sila sa pintuang ito na hindi niyo po sila pinagpapala sa buong sitwasyon, sa buong buhay nila, Panginoon. Sa kanilang mga businesses, sa kanilang po mga trabaho, sa kanilang pa nagkakataan, we pray, Father God, na kayo, O Diyos, yung siya patuloy na mag-bless Ama, 100-folds of them, Panginoon, 100-folds of it, Panginoon, upang sa ganun patuloy nila mapatunayan na kayo, O Diyos, ang siyang Diyos, kanilang po ang mga pinagkahataan. And Father God, we pray in our heart na ibalik po namin yung nararapat sa iyo. Sa namang buhay po namin, Father God, huwag po namin nahahayaan na hindi po magpasalamat sa bawat sitwasyon. Even, Father God, for our healing nga, Panginoon, alam po namin kayo po nagbigay sa amin ito. Muli po namin pinapasalamatan kayo sa buhay po ito, Panginoon. Sa po mga kapatid na nanonood online, we also pray, Father, for our Pastor Joe and his family, Father God. Continually, Panginoon, bless him. Patuloy po niya kayo, Diyos, ang siya maparangalan sa buhay din po niya, Ma. And we pray, Father God, na ang leadership po niya patuloy po, Panginoon, Diyos, kayo, Panginoon, ang siya nagililid sa kanya, Panginoon. Pagpalaan niyo po may mga church members all over the world, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, we pray na pagkaisa niyo po puso po namin na mag-glorify ang iyong pangalan. Lord, huwag niyo po ngayon na mawala po yung message na tinanggap po namin sa umagang ito. Bagkus, Lord, matalim po sa puso po namin ito, magugat at higit po sa lahat, may sa pamuhay po namin na kayo, O Diyos, ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego, ganun din po namin, Panginoon, na hayaan na yung buhay po namin na kahit naman na naharap kami, Panginoon, sa apoy, Father God. Let us have a courage, Lord, na magtiwala na hindi niyo po kami hayaan na masunog, Father God. Bagkus, Lord, patuloy po yung pananampalataya namin na kayo, Panginoon, ang siyang matataasan ng mga sitwasyon ng buhay po namin. Pagpalaan niyo po ang bala sa Panginoon, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga may sakit, sa Panginoon na nahihirapan, may mga anxiety, may mga, Panginoon, problema, whatsoever it is, Lord, we pray kayong pag-comfort sa buhay po nila, Panginoon. Maraming salamat, Ama, O Diyos. Patuloy po namin pinaparangalan at pinapasalamatan ng iyong pangalan.
Pagpalain tayo ng Panginoong Jesus, sumaininawa ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos, Panginoong Kristo, at ang pag-ipisan ng Banal Espiritu Santo sa lahat ng anak ng Diyos na patuloy humahawak sa kanyang tipan, sa patuloy na humahawak at kinig sa kanyang salita at sa pamuhay nila ngayon, noon at magpakailan-kailan pa man. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Sabay-sabay po tayo. Ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo na mabuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Shalom, shalom. Blessed Sunday morning, Abundant Life Church. I'm blessed.